Ito ang katuloy ng laban ni Eagle at Takamura sa Season 3. Kumbaga, ito ang Season 4. I-recap lang natin guys, naglaban si Eagle at Takamura sa WBC Middleweight Champion sa Yokohama Arena at nanalo dito si Takamura at ito na ang kanyang pangalawang belt. Ngayon, simulan na natin. Halos lahat ng mga manonood sa stadium ay sigawan sa pagkapanalo ni Takamura. Lahat ay masayang masaya at makikita nga natin na hawak ni Takamura ang pangalawang belt niya habang si Ippo ay nanonood lang sa malayo kasama sila Eiji Date at Miyata. Sige na, pumunta ka na, wika ni Date. Pakisabi na lang kay Takamura na congrats, banggit ni Miyata kay Ippo. Oo, sagot ni Ippo na masayang masaya na pupunta na kila Takamura. At si Kimura ay nasa taas na ng ring at sinasabi niya sa mga manonood ay sabay-sabay silang lahat na mag-cheer sa pagkapanalo ni Takamura. Bansai! Wika nila o pwedeng sabihin na pagbati sa tagumpay. Bansai! Bansai! Sigaw ng lahat habang nakataas ang mga kamay ng mga tiga Kamugawa. At buhat-buhat ni Aoki si Takamura. Naririnig ni Ippo ang malakas na hiyawan ng mga manonood habang tumatakbo pababa ng ring. At sinasabi nito na hindi ko pa rin alam kung anong dahilan ng paglaban ni Takamura pero palagi pa rin niya akong napapabilib. Ang hirap kapag lumalaban at ang hirap ng pag-iensayo at pinipilit na ni Ippo na makababa sa ring para makasama sa kanila. Pero sobrang siksikan. Naiintindihan ko na, sabi ni Ippo sa isip niya. Kahit hindi na makita ni Takamura ang mga suntok ng kalaban, ay nakikita naman niya o naaalala ang mga myths o suntok ng coach katulad ng mga practice niya. Sabi nga ni Ippo habang kumakaway kay Takamura at napansin siya ni Takamura kahit sobrang daming tao. Panalo, tenyas ni Takamura. Ang pagkakaroon ng malaking tiwala sa coach at pati na rin ang mga hindi mabilang na training. Kaya hindi ito naging posible ang nasa isip ni Ippo sa pagkapanalo ni Takamura. Bansai Takamura! Sigaw ng lahat habang buhat-buhat ni Aoki. At hindi na rin nakapunta sa ring si Ippo. At matapos ang laban ay nagsiuwian ng lahat ng mga manonood at si Coach Kamugawa ay sumilip sa labas kung wala ng mga reporters. Umalis na ang mga reporters, wika ni Coach. Sa wakas, sabi ni Takamura na natapos na magbihis at uuwi na rin ito. Wala akong ibang iniisip ng bagay pero wala akong balak magsaya ngayon dahil siya ay malakas na kalaban. Sagot naman ni Coach. Napatingin si Takamura kay Coach at sabing, uuwi na ako, kailangan ko nang matulog. Sabi ni Takamura. Takamura, itong belts mo, sigaw ni Manager Yagi. At sinarang ni Takamura ang kamay niya nung inaabot ito ni Manager Yagi. Hindi ko kailangan yan, sabi ni Takamura. Nagtaka si Manager Yagi. May halaga lang sila sa akin habang hindi ko pa yan nakukuha. Pero kapag nasa akin na, hindi ko na kailangan pa yan. At kinuha ni Takamura ang belts at ibinigay niya ito kay Coach Kamugawa. Katulad ng pangako ko, ito na tanda, ilagay mo ito sa higaan mo kapag matutulog ka na. Pagbibiro ni Takamura kay Coach. Takamura, wika ni Coach. Ano? Medyo nahirapan nga lang ako dyan. Hindi ka ba masaya dito? Masaya ka na ba? Pagkaasar nga ni Takamura kay Coach. Pero ganito lang talaga si Takamura. Pero ang gusto talaga niya ay kay Coach talaga mapunta ang mga belts niya. Habang si Coach ay hindi makaimik kay Takamura. At biglang sinabi ni Coach na, sige, matutulog ako kasama ito. At tapaniti na si Takamura. Sige. At nagpaalam na nga si Takamura. Good work, Takamura. Pahabol ni Manager Yagi. Ayos lang ba na umuwi siya mag-isa? Marami siyang tama. Wika ni Manager Yagi kay Coach. Meron mga naghihintay sa kanya sa labas. At sasabihin nila sa atin kung ano ang mangyayari. Pero yung taong yun, walang dahilan na hindi ako magiging masaya. Wika ni Coach habang hinahawakan
ang WBC belt. Coach, hindi lang sa mga belts na ito, kapag nakikita ko siyang nag-iensayo ng napakahirap, yung relasyon nyo sa kanya bilang trainer niya, makita mo siya na naging numero 1 boksingero sa buong mundo. Wika ni trainer Shinoda. Sa puntong ito, hindi lang dahil doon, banggit naman ni coach. At habang papalabas na ng stadium si Takamura, ay napasandal ito. Tae naman, kung susubukan kong magpahinga, para akong tumutumba. Wika ni Takamura na iniinda niya ang mga natamo niyang tama sa laban. Dahil malakas ang kanyang nakalaban, hindi ito biro ngayon. Ramdam na ramdam ko ang pagod ko, sabi ni Takamura habang pinipilit niyang makalabas sa stadium. Trainer ang nasa isip ni coach. Hindi lang dahil doon. Para sa akin, siya ay the world greatest surrogate son. Itinuturing ko siyang aking anak. At nakalabas na si Takamura. Pagkabukas niya ng pinto, ay laking gulat nito. Naroon ang buong miyembro ng Kamugawa Gym. Bansai! Sigaw nilang lahat. Napatakit ng tenga si Takamura sa lakas ng sigaw nila. Takamura! Bansai! Number 1 in the world! 2 ng class ang nakuha mo. Sigaw nila Aoki, Ippo, at iba pa sa sobrang saya sa pagkapanalo ni Takamura. Pero si Takamura ay tinatakpan pa rin ang tenga niya. At natagalit na si Takamura. Napakaingay niyong lahat, sigaw ni Takamura. Hindi niyo ba nakikita na gusto ko munang katahimikan? Oo, tama ka. Napakasaya mo rin, tulad ng iba. Wika ni Aoki, magkakaroon tayo ng victory party. Magdiriwang tayo ngayong gabi. Danio, wika ni Tandang Dakota. At napangiti agad si Takamura sa mga narinig niya. Gusto niyo ba ng party? Oo, sigaw ng lahat at tinaas pa nila ang mga kamao nila. Pero si Ippo ay hindi sang-ayon. Tutol siya sa party. Napatingin ng masama ang tatlo kay Ippo. Ang sabi sa akin ni coach na dapat daw makauwi ng maayos na yung gabi si Takamura at makapagpahinga agad. Ang mga katulad ko ay hindi kailangan ng pahinga, sigaw ni Takamura kay Ippo. Sabi nga ni coach, nasasabihin mo yan. Kailangan ka daw perasahin daw umuwi at makapagpahinga na at tawagan siya kung sakali ba na may mangyari, paliwanag ni Ippo. Kung ganoon, sa tingin ko sabi nila Aoki at Kimura. At nakumbinsi na rin ang iba na hindi na nga ituloy ang party na yung gabi. Kung ganon, dahil mayroong spy sa atin, baka sa tingin ko kailangan ko ng pahinga, sabi ni Takamura sabay mahinang sapok kay Ippo. Aoki, Kimura, siguro naman hindi nyo nakakalimutan ang pangako nyo, sabi ni Takamura. Anong ibig niyang sabihin, sabi ni Aoki. Wala akong ideya, sagot ni Kimura. Sasama din ako. Ako na ang magbibitbit ng bag niya hanggang sa bahay, sabi ni Itagaki. Ako rin sasama, sabi ni Tandang Dakota. Kung ganon, dapat din tayong sumama sa kanila, sabi nila Aoki at Kimura. Kung sasama si Aoki, sasama na rin ako, sabi ng girlfriend ni Aoki. Talaga ba? At naglalambingan ng dalawa. Lumayo makal sa akin, sigaw ni Takamura. At binabato na niya sila Aoki ng mga bato. Hindi dapat ganyan ang isang world champion, sigaw nila. At lahat sila ay sumama para ihatid si Takamura sa bahay. Lahat sila sasama hanggang bahay. Hindi ko kailangan ng mga nag-aalala sa atin, sabi ni Takamura na naiinis. Nanalo ka, Takamura, sabi ni Ippo. Lahat ay masayang-masaya. Ayaw lang nilang basta iwanan ka. Gusto nilang makasama ka. Kahit sandali lang, banggit ni Ippo kay Takamura. At napaisip naman si Takamura doon. At nakarating na nga ng bahay sila Takamura. At nakahiga na rin ito. Hanggang kailan mo balak manatili dito? Tanong ni Takamura kay Ippo. Kapag nakasigurado na ako na nakatulog ka na, doon na ako uuwi, sagot ni Ippo. Kita ko nga, sagot ni Takamura. Habang si Ippo ay pinagmamasdan si Takamura. Hey, banggit si Takamura. Wag mo akong pansinin dito. Matapos ang mabigat ng laban na yon, kailangan mo talaga
ng mahabang pahinga. Sabi ni Ippo. Sige, sabi ni Takamura. Paano ko to? Huwag pansinin. Punong-puno na tong bahay ko sa inyo. Sigaw ni Takamura sa kanila. Magsilabas na nga kayo, sigaw ulit ni Takamura. Ano ba naman yan? Tahimik lang naman kami, sagot nila. Hindi ako makakapagpahinga na maayos nito. Mga baliw kayo. Sabi nga ni Takamura. Matapos ang araw na yon, si Takamura ay nagkaroon agad siya ng komersyal sa TV. Isang energy drink, Champion Royal Sea, ang pangalan ng produkto. At sinasabi nga nito ang epekto ng energy drink. At napanood agad ito nila Ippo at Itagaki sa TV. Hindi sila makapaniwala kay Takamura. Nakita niyo ba yung komersyal sa TV? Sabi ni Aoki. Oo, lahat kami ay napanganga, sagot nila Ippo. Wala pa akong nakikita o napapanood na natural lang ang pag-arte. Sa pag-endorso ng ganun, gusto ko rin ang magkakomersyal, sabi ni Aoki. Iniisip ko kung ano kayang ipapa-endorso nila sa akin. At nagsalita si Itagaki. Pero nakakamangha. Nakuha niya yung trabaho na yon bago pa man ang naging laban niya. Hindi niya man lang naisip na maaari siya matalo, wika ni Aoki. Kaya yun ang nakakabilib sa kanya. Kinailangan niyang matutunan nang maging malaki ang puso niya para sa 2 class na mayroon siya ngayon, wika ni Aoki. Kailangan kong matutunan yon sa kanya, sabi ni Itagaki. Habang seryoso na nag-e-ensayo ng job, napatingin si Ippo at Aoki kay Itagaki. Kahit ibang level na siya, kung at sa pagiging 2-word class, maaari kong magamit ang ilang pointers para makatulong na abutin ang aking goal. Sabi nga ni Itagaki, magiging The East Japan, Rookie King ka. Kung mananalo ka pa ng 2 beses, puri ni Ippo kay Itagaki. Hindi mo kailangan matuto sa kanya. Malaki rin ang hangarin mo, katulad sa kanya, banggit naman ni Aoki. Ako? Siguro nga, wika ni Itagaki na nakaniti. Nasaan ba si Kimura? Sa tingin ko, hindi siya pupunta ngayon dito. Usapan nila Aoki. At biglang dating ni Kimura. Ano? Sa wakas nagpakita ka. Mukhang hindi ka maayos ngayon, wika ni Aoki. 3 araw na ang nakalipas matapos ang laban nyo. Hindi pa rin ba kayo nakaka-recover sa mga nakamunyo sa laban? Tanong ni Ippo kay Kimura. Isa yung malupit at mahirap na laban. Pero sa tingin ko, maayos naman na ang katawan ko. Pero mayroon akong isang bagay na talagang nag-aalala ko. Sabi ni Kimura. At dagdag pa nito. Nandito ba si Takamura? Biglang tanong ni Kimura. Sa tingin ko, darating siya ngayon, sagot ni Ippo. Ganun ba? Anong meron? Hindi ka ba nag-aalala para doon? Sabi ni Kimura. Nasabi nga ni Takamura sa 2 matapos ang laban niya yung pangako nila kay Takamura. At naalala ni Aoki. Wala daw siyang ideya kung anong sinasabi ni Takamura. At tinanong niya si Kimura kung maideya ba siya doon. Oo, noong napag-isip-isip ko, sagot ni Kimura. Eto yun. At ipinakita ni Kimura ang 2 picture ng boksingero. At kakaiba ang estilo ng mga buhok nila. At naalala ni Aoki ang pustahan nila kay Takamura. Anong sinasabi mo, Kimura? Gagawin lang natin yang buhok na yan kung sakaling hindi tayo nanalo sa laban. Pero tabla ang laban natin. Kaya ibig sabihin doon ay hindi tayo natalo sa 2 laban natin, sigaw ni Aoki. Nagulat si Ippo at Itagaki sa narinig nila. At sinabi nila na hindi nga sila natalo. Pero hindi rin sila nanalo. Eksakto. Sa tingin ko, okay lang kasi hindi tayo natalo. Pero mayroong butas sa salitang ginamit. Sa madaling salita, naglagay siya ng patibong para sa atin. Paliwanag ni Kimura. Hindi pwede. Ang nakalaban natin ay sobrang lakas. At ginawa ko lahat ng aking makakaya. Sa tingin mo, uubra yan kay Takamura ang mga sinasabi mo. Kapag lalo pa tayong lalaban sa kanya, lalo pa siyang. Tapos ikaw, gusto mo akong tumahimik na lang at maging isang papaya, wika ni Aoki na hindi alam ang gagawin. Anong gagawin natin? Sabi ni Kimura na hindi na rin din alam kung papaano ang gagawin. Bahala ka. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Pero ako, lalaban ako, sigaw ni Aoki kay Kimura. Labanan ang may hawak ng 2 class. Kalabanin ang world champion, sabi ni Kimura kay Aoki. At biglang nalugmok agad si Aoki nang maisip niyang kakalabanin niya si Takamura. Wala na tayong pag-asa, sabi ni Kimura. At biglang tumakbo si Aoki. Hindi, sigaw nito. Nagulat sila Ippo at Itagaki. Subukan niya akong huliin at sabihin mo kay Takamura na isa siyang kae. Kung makita mo siya, sigaw ni Aoki habang mabilis na tumatakbo papalabas sa gym. At nung pagkabukas niya ay biglang naroon na pala si Takamura. Sinong shithead? Tanong ni Takamura. Nagalit ang mukha. Halos napaiyak na si Aoki
nang makita niya si Takamura. At binati agad nila Ippo at Itagaki si Takamura sa nakaraan niyang laban. At bigla niyang pinatulog agad si Aoki. Bagsak agad ito. Mayroon siyang dalang gunting. Kagaya nga ng inaasahan ko. Ang sabi sa isip ni Kimura. Ngayon, tungkol dun sa pangako niyo, sabi ni Takamura. Nangiting-ngiti. At biglang nagpawis agad si Kimura. Nasa panganib si Kimura. Anong gagawin natin? Sabi nila Ippo at Itagaki. Tungkol dun sa pangako namin. Hindi ako nanalo, pero hindi rin naman ako natalo. Sabi ni Kimura kay Takamura. Hindi ba ibig sabihin dun ay kalahati lang dapat? Kalahati, sabi nga ni Kimura. At nag-iisip itong si Takamura. Kalahati lang tama. At mukhang wala nang magawa si Takamura. Kung ganoon man ang kaso, at ginupitan na nga ni Takamura si Kimura. Natawa si Takamura sa gupit niya kay Kimura. Sige, sa tingin ko okay na yan, sabi niya. At ang dalawa na si Ippo at Itagaki ay hindi makapaniwala. At para dito naman sa isa, wala pa siyang malay hanggang ngayon, kaya gawin na natin. Hahawakan ko siya, sabi ni Kimura. Bumaliktad na siya. Dapat hindi ako magigisang katulad niya na isang oportunista, ang sabi sa isip ni Itagaki. Sandali lang. Gagawin mo ba talaga yan, Takamura? Sabi ni Ippo. Meron akong picture, kaya madali lang ito. Para sa akin, sagot ni Takamura. At nagsimula na ang dalawa. Hinawakan na ni Kimura si Aoki habang ginugupitan ito ni Takamura. Hindi makapaniwala ang dalawa. At mukhang nahihirapan si Takamura. Si Aoki ay malit lang ang buhok. Malabong maging kagaya niya ito ang nasa isip ni Kimura. At mukhang iba nga ang kinakalabasan ng paggupit ni Takamura kay Aoki. Tapos na, sabi ni Takamura. Nainahambing na nga niya ang gupit niya sa litrato. At pinagmamasdan ito nila Ippo at Itagaki na halos hindi nila may paliwanag. Ahem, biglang wika ni Coach Kamugawa na dumating na rin. Narito na pala ang lahat at binati agad ni Coach ang mga lumaban na sila Kimura, Aoki at Takamura na naging laban na nila. Salamat, sabi ng dalawa. Alam kong gusto mong magpahinga ngayon, pero marami pa tayong gagawin na trabaho. Ngayon, para sa'yo, sabi ni Manager Yagi kay Takamura. Iyon talaga ang kapalaran ng National Star. Sagot naman ni Takamura. 2 interviews, 3 tampok sa TV, at 2 request na commercials. Paliwanag ni Manager. Kung ganun, gagawin ko ang lahat ng yon. At nagising na si Aoki. At nagkakasaya na nga sila, Takamura, dahil din sa commercial niya sa TV. Yagi-san, gusto ko rin ng commercial. Wala akong pakialam kung nasa gilid lang ako ng screen, sabi nga ni Aoki. At napalingon agad sila Manager Yagi. At si Coach, sabay-sabing, kahit naging tabla ang iyong laban, mahirap naman ang iyong naging laban, kaya magpahinga ka muna, sabi ni Coach. Pero bigla siyang napatigil nung makita niya ang itsura ni Aoki. At bigla niya itong pinagpapalo ng tungkod niya. Bakit po kayo nagagalit sa akin, Coach? Sigaw ni Aoki. At nakita na nga ni Aoki ang nangyari sa buhok niya. Kinabahan ang lahat sa magiging reaksyon ni Aoki. Nakita na niya ang mushroom ng buhok niya. Ano to? Sigaw ng malakas ni Aoki. At galit na galit ito. Anong nangyari sa ulo ko? Sigaw niya. Aoki, kumalma ka lang, sigaw nila. At matapos nun, ay nagsiuwian na sila Ippo. At bumisita si Itagaki sa bahay nila Ippo. At napag-uusapan nga nila si Aoki. At ang gym na wala na munang masyadong nag-iensayo dahil karamihan ay nagpapahinga muna. At bigla na lang napanood ang bagong komersyal ni Takamura. Ang pangalawang komersyal ni Takamura, sigaw ni Itagaki. Pero si Ippo ay mukhang may malalim na iniisip. Anong problema? Tanong ni Itagaki. Kakaiba na. Nakakakita ka ng isang boksingero sa TV na wala sa laban. Ang kinukuha lang talaga para sa ganyan ay ang mga sikat na tao, sabi nga ni Ippo. Maloko nga siya, kaya hindi natin napansin ito. Pero kapag makakakita ka ng isang bibihirang bagay na ganito, marirealize mo na kakaiba siyang tao. Oo, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko ang mga sigaw nila. Masaya ako na naroon ako. Magkaroon ka ng 2 class division. Isang pangarap lang. Pero kay Takamura ay hindi isang pangarap lang na hindi malayong abutin. Inaabaman ko kung hanggang saan kalayo ang mararating niya, sabi ni Itagaki. Tama, sabi din ni Ippo. Dapat din maging concerned kayo sa sarili nyo. Biglang sabi ng nanay ni Ippo. Oo, tama yon, sigaw ni Ippo. Magiging isa kang rookie king. Oo, gagawin ko lahat ng makakaya ko, sigaw ni Itagaki. At nagsimula ng kumain ang dalawa. Broccoli, ang sarap, sabi nila. At bigla nilang nakita sa TV si Aoki, ang komersyal ni Aoki na broccoli na nahahawig
sa buhok niya na siya na daw si Broccoli Man. Laking gulat nila Ipo at Itagaki sa komersyal ni Aoki. Pero mabuti at nagkaroon siya ng komersyal na bagay sa kanya. Habang nanonood sila Takamura kasama sila Aoki, ay may biglang lumapit na mga bata at tinanong ni Takamura kung gusto ba nila ng autograph. Pero hindi pala kay Takamura. At napansin ni Takamura ang nasa t-shirt ng mga bata. At lumapit si Aoki. At itinulak nito si Takamura. Dahil alam niya na siya ang hinahanap ng mga bata. Wow! Si Broco man! Sigaw ng mga bata. Sige, pumila lang muna kayo ng maayos at pipirmahan ko ang mga autograph nyo. At hindi naman matanggap ni Takamura na si Aoki ang hinahanap ng mga bata na iniisip nito na mas sikat na si Broco man kaysa sa kanya. Si Ippo ay inihintay si Tagaki Manabu. Senpai, banggit ni Tagaki. Manabu, sagot naman ni Ippo. Congrats sa laban mo kanina, pagbati ni Ippo. Maraming salamat, sagot naman ni Tagaki. Ang ganda ng pagka-counter mo sa flicker job ng kalaban mo. Wika ni Ippo. Ha? Hindi naman masyado, sagot ni Tagaki. Para ka na talagang isang professional, sabi ni Ippo. At nabigla si Ippo sa nasabi niya. Naku, hindi ko dapat nasabi yun. Nagulat naman si Tagaki. Bakit ba yun ang nasabi ko? Hindi ako nag-iingat. Napaisip naman si Tagaki. Nanalo ng KO si Kyosuke sa first round pa lang ng laban, hindi ba? Samantalang ako, inabot ng 2 round para manalo sa laban. Hindi yun ang basihan kung ilang beses ka na naka-KO. Depende yun kung sino ang makakalaban mo, wika ni Ippo. Siguro tama ka, sagot ni Tagaki. Pero kahit saan mo tignan, ang lalaking yon ay parating nakakalamang sa akin. Sumusunod lang ako sa yapak niya. Malungkot na pagkasabi ni Tagaki. Manabu, sabi na lang ni Ippo habang pinagmamasdan ang kaibigan. Sa tingin ko, ganito rin ang nararamdaman ni Miyata. Ano? Sabi ni Ippo. Na lagi kang nakakalamang sa kanya. Lagi lang siyang nasa likuran mo. Yun ang nararamdaman ni Miyata. Hindi ganun yon, sabi ni Ippo. Hindi, sabi ni Tagaki. Sa tingin ko, naiintindihan ko na ang nararamdaman niya. Hindi naman sa nagmamayabang ako. Pero ang tingin ko ngayon ay magkaparehas kaming dalawa ni Miyata. Parehas kami ng mga nagagawang pagkakamali sa loob ng ring. Pero kahit ganun man, hindi siya sumusuko. At ito ang dahilan kaya lalo pa siyang lumalakas. Dahil nadarama niya na ikaw lagi ang nangumuna sa inyong dalawa. At hindi siya makokontento doon kaya ginagawa niya lahat para maabutan ka. Habang si Ippo ay nakatitig lang sa mga sinasabi ni Tagaki. Ako rin. Hindi pa rin ako kontento. Hindi ako makokontento. Gusto ko pa na lalong maging mas malakas. Hindi ba? Tama ako, senpai? Tanong ni Tagaki. Oo, tama ka. Ngiting sabi ni Ippo. At naalala ni Ippo si Coach Kanagawa. Naiintindihan ko na ang mga sinasabi ni Coach. Hindi ko alam kung ilang beses na ako na pinuri ni Coach. Pero hindi ko pa naririnig na nanggaling sa kanya na isa na talaga akong professional boxer. Habang mas talo ko pa itong iniisip, ang mga sigaw ni Coach, lagi niya akong sinisigawan. Marahil, hindi pa niya ako itinuturing na professional boxer. At iniisip naman ni Ippo na sinabi sa kanya ni Coach yun. At bigla naman itong natatawa. At napansin siya ni Tagaki. May problema ba, senpai? Tanong nito. Wala naman. Gusto kong marinig na sabihin sa akin ni Coach yun. Kailangan ko pang mag-ensayo ng maigi. Gagawin ko yun. Para balang araw, masabi na ni Coach sa akin yun. Sabi sa isip ni Ippo. Kinaumagahan. Kasama ni Ippo ang aso na nagja-jogging. Habang nag-iensayo ng job si Ippo, tumatakbo sa isip niya ang mga kaibigan niya na ginagawa ang lahat ng makakaya sa laban. Ako rin, gagawin ko din ang lahat. Pero ang sabi ni Manager Yaldi at Coach
ay ipahinga ko muna ang Debcherol ko. Nawag ako umasa doon. At palakasin ko ang stamina ko para sa susunod na laban. Kung patuloy ko pa rin gagamitin ang bago kong Debcherol, kung ano ako ngayon, hindi papayag dito si Dr. Yamaguchi. Kailangan kong magpalakas palalo ng lower body ko. At nasa isip ni Ippo si Miyata kung gaano na ito kalakas. Kung ganito, hindi ko na siya maabot, matatalo lang ako sa kanya. Malungkot na pagkasabi ni Ippo. Tumahol naman ang aso. Pero ayos lang yun. Hindi dapat ako sumuko. Kung patuloy lang ako mag-iensayo, lalakas palalo ako. At tumahol ulit ang aso. Sige, tara na, sigaw ni Ippo. Hindi tayo titigil hanggat makarating tayo sa bahay. Habang tumatakbo, inaalala ni Ippo ang magiging susunod na laban niya. At kung sino ang makakalaban niya. At sa boxing gym. Ano yun? Sabi ni Ippo na naririnig niya ang mga ingay nila Takamura. Magandang tanghali, pagbati ni Ippo. Anong nangyayari? Tanong nito. Ikaw pala, Ippo, sabi ni Kimura. Tara na, lumabas muna tayo, dun muna tayo, magpalipas ng oras. Ano? Pagtataka ni Ippo. Madadamay lang tayo sa away nila dito. Ah, ano? Tanong ni Ippo. Si Aoki, Akamatsu, at si Kisakura ay pare-parehas na ang buhok at nakasuot ng t-shirt ng Brokuman. Ang tatlong Brokuman, pagkagulat ni Ippo. Nagtatalo sila kung sino ba ang masikat, kung sila o ang two-time world champion. Pagpapaliwanag ni Kimura. Nakakaawa naman matapos mo masungkit ang 2 WBC belt. Pero ang hairstyle mo ay hindi naman sikat. Hindi katulad ng buhok ko. Lalo pang sumisikat paggayabang ni Aoki kay Takamura. Anong sinasabi mo? Sigaw ni Takamura. Sinong gugustuhin ng ganyan ang buhok? Huwag ka na magalit, Takamura. Bibigyan na lang kita ng autograph ko. Alam mo naman na siguro sa sarili mo kung sino sa atin ang mas sikat na yon. Kung pagbabasihan natin kung sino ang mas maraming nagpapa-autograph, alam mo na. Itigil mo na nga yung kahibangan mo. Sasakpakin na kita dyan pagkainis ni Takamura. Pero nagpapasalamat ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, Takamura, hindi ako sisikat ng ganito. Pasensya na, Takamura, kung mas sikat na ako ngayon, kesa sa world champion pagkaasar ni Aoki. Habang si Takamura ay asar na. Masyado nang dinidibdib ni Aoki, sabi ni Ippo. Hindi na natin mapipigilan kiyang si Aoki, sabi naman ni Kimura. Ang malas mo, Takamura, dahil ipinanganak ka sa henerasyon ko. Nakakahawa ka naman paggayabang ulit ni Aoki kay Takamura. At si Takamura ay hindi na kinaya at dali-dali itong tumakbo papalabas ng gym. Talagang tumakbo si Takamura, wika ni Ippo. Pero ang pagiging world champion ay higit na nakararangal, banggit naman ni Kimura. Ippo, sigaw ni Manager Yagi. Opo, sagot ni Ippo. Pinapapunta ka ni Coach sa office niya. May sasabihin daw sa sayo. At sa ibang gym naman, hinihintay pa natin ang magiging sagot nila. Sabi ng isang coach, seryoso ka na ba talaga dito? Malakas si Makanochi, sabi ng coach. Habang sinusuntok niya ang sandbag. Makikita mo kapag nagkalaban na kami, sabi nito. Tatalunin ko si Makanochi. Hindi nga siya natalo sa laban, pero nakita naman ng lahat kung paano natalo ang Debcherol niya. Meron akong plano para doon. At para makuha ko ang belt. Karasawa, Takuso. Pang-7 sa Japanese featherweights rank. At ang magiging laban nyo ay magaganap na agad sa susunod na buwan. Ano sa tingin mo, Ippo? Kaya mo ba? Tanong ni Coach. Isang laban para sa akin. Pagkagulat ni Ippo. Sa kabila ng mababa niyang rank, maaari mo namang tanggihan, Ippo, sabi ni Manager Yagi. Ang sinasabi niya ay meron din siyang panglaban sa Debcherol mo. Siya ang Rookie King noong nakaraang taon. Pakiusap, hayaan niyo akong lumaban. Gusto kong lumaban, sagot ni Ippo.
Pero sa laban na ito, wala ka naman makukuha. Sigurado ka ba na hindi mo ito tatanggihan? Tanong ni Coach. Hindi. Dahil kailangan kong magsimula ulit sa simula. Meron akong isang bagay na gusto kong subukan. Wika ni Ipo kila Coach. Kasalukuyan nang pinag-uusapan nila Coach Kamugawa, Manager Yagi, at Ipo, ang bago niyang mga kalaban, na si Karasawa. May gusto lang akong subukan, banggit ni Ipo. Napaisip naman si Coach sa sinabi ni Ipo. Hindi mo naman kailangan magmadali, Ipo. Pag-isipan mo muna ang alok nila. Huwag kang padalos-dalos, sagot ni Manager Yagi. At dagdag pa nito, matapos na ang laban mo kay Sawamura, maraming high ranker na umatras sa hamon nila. At hindi na nila itinuloy ang laban sa'yo. Pero, iba tong isang ito. Mataas ang kumpiyansa niya sa sarili. At itinaya niya pa ang pangalan niya sa laban na ito. Ayos lang naman siguro, Ipo, kung ipagpapaliban muna natin ang susunod mo na laban para makapagpaina ka ng mabuti at makapaghanda ka ng mabuti. At ipopospon muna natin ang laban pansamantala. At si Ipo ay mukhang pinag-iisipan niya ang mga sinabi sa kanya ni Manager Yagi. At si Coach Kamugawa ay inihintay naman niya ang magiging sagot ni Ipo. Pero kitang-kita sa mukha ni Ipo na determinado siyang tanggapin ang hamon ni Karasawa. Kahit pa alanganin ang kanyang kalagayan. At nagsalita na si Coach, kung ganoon, handa ka na ba sa laban na ito? Ang katawan ko, hindi pa masyado. Pero ang kagustuhan kong lumaban, Coach, ay handa na. Opo, Coach, handa na ako sa laban, sagot ni Ipo. At biglang may tumatawag sa telepono. Sila na ba ito? Ang bilis naman nilang tumatawag, wika ni Coach. Sigurado na po ba kayo dyan, Coach? Banggit ni Manager Yagi. At sinagot na ni Coach ang tawag. Si Kamugawa ito. Tungkol sa laban na inaalok nyo, sabi agad ni Coach. Anong laban? May laban na agad ako. Pagtataka ni Takamura. Na si Takamura pala ang tumawag. Anak ng si Takamura ba ito? Sa susunod mong laban, hindi ba namin nadedesisyonan? Iyon ang sagot ni Coach. Ah, ganun ba? Ayos lang yon. Aalis muna ako at mamamasyal lang ng ilang araw, sabi ni Takamura kay Coach. Anong aalis? Sagot ni Coach. Ano kayang pinag-uusapan nila? Pagtataka ni Ipo. At saan ka naman pupunta, ha? At kailan ka naman babalik, sigaw ni Coach. Walang eksaktong lugar at kailan. Pero, babalik na ako kapag maayos na ang sitwasyon, sagot ni Takamura. Teka, sandali lang. At pinatay na ni Takamura ang tawag. Ano bang pinagsasabi ni Takamura na kapag okay na ang sitwasyon? Tanong ni Coach kila Manager Yagi. Alam ko ang sinasabi niya, sabi sa isip ni Ipo. Hayaan mo na siya. Ngayon, matututukan na natin ng gusto ang laban mo, Ipo. Opo, Coach, sagot ni Ipo. Ngayon, napagdesisyonan na natin ang magiging laban mo. Tuloy na ang laban nyo ni Karasawa, sabi ni Coach. Sa kabilang banda, matagal na din na hindi ako nakabunta dito, wika ni Sanada. Hoy, Sanada, long time no see. Sigaw at pagbati nila kay Sanada. Ang lakas ng loob mo, napumunta ulit dito pagbibiro ni Coach. Pasensya na, Coach, ngayon lang ulit ako nakabisita dito, sagot ni Sanada. Oh, ano palang dahilan, bakit ka napasyal dito? Tanong ni Coach. Marahil, kaya siya narito para bigyan ako ng lakas ng loob, banggit naman nitong si Karasawa. Mukhang totoo nga ang mga balita sa laban mo, sabi ni Sanada. Oo, tama. May darating akong laban. Walang iba, kundi si Ipo Makunochi. Sabi nito. Kalimutan mo na yon. Hindi lang dahil sa suporta, kaya ako narito. Banggit ni Sanada. Alam mo naman na malakas talagang boksingero si Makunochi. Hindi ba? Sabi ni Sanada. Oo, alam ko yun. Napanood ko nga yung laban niyong dalawa, Sanada. Kaya alam kong malakas talaga si Makunochi. Wika ni Karasawa. Hindi na siya katulad ng dating Ipo. Mas lalo pa siyang lumakas na yon, sabi ni Sanada. Tawa naman si Karasawa. Halos yan ang lahat ng mga sinasabi nila na matatalo lang daw ako at bubugbugin lang ni Ipo. Pero alam mo, hindi na rin ako yung boksingerong tulad ng dati. Ano kaya kung mag-sparring muna tayo tulad ng dati? Paggahamon ni Karasawa. Tumigil ka nga dyan,
Hindi na ako kasing lakas ng dati. Sagot naman ni Sanada. Gusto ko pa sanang ipakita sa'yo ang pangontra ko sa Depsy Roll ni Makonochi. Oh, pagkagulat ni Sanada. Mukhang malaki ang kumpiyansa mo ah. Ano ba ang tsansa mong manalo? Tanong ni Sanada. 7/3. Talaga? 7 ang binigay nila sa'yo? Tawa si Karasawa. Ako yung 3, sabi nito. Medyo delikado nga eh, pero mas maganda yun. Ganun talaga naman, hindi ba, kapag title match ang laban? Mabuti nga meron pang ibinigay na 30% na tsansang manalo sa laban, kaya tuloy pa rin ang laban. Speaking of experience, masasabi ko sa'yo na ang mga suntok ni Ipo ay hindi normal. Kahit dapwis lang, o hindi puro ang tama, ramdam na ramdam mo pa rin ang lakas nito. Na parang buong ulo mo na ang lilipad, banggit nga ni Sanada. Ganoon ba? At napahawak na lang sa mukha si Karasawa. Sa tingin ko, ang magiging lakas ko na lang, ang puso at determinasyon ko para makalaban at makuha sa kanya ang belt. Kahit ano pa man yan, gagawin ko lahat na makakaya ko. Panoorin mo ako sa trading ko at bigyan mo naman ako ng counting advice. Sabi nga ni Karasawa. Sige, sagot ni Sanada. At matapos ng ilang sandali, ay umalis na itong si Sanada. Yung Karasawa na yun. Mas lalo nga siyang lumakas. Sabihin nating kukunin niya ang belt kahit sa 30% lang ang tsansa niya sa laban. Pero, malakas pa rin talaga ang tiwala niya sa sarili niya. Pero si Makonochi ay sobrang lakas na. Halos walang naniniwala na mananalo si Karasawa sa laban nila ni Makonochi. At gayon din ang paniniwala ko sa resulta na isa na namang KO para kay Makonochi. Pero kahit ganoon pa man, excited na ako sa laban nila. Kung mangyayari ba talaga ang inaasahan ng marami na madaling mananalo ang champion o ang isang challenger na kahit matalo ay walang mawawala sa kanya. Pero sa ganitong posibilidad ay maaaring matalo dito ang champion. Samantala, kasama ni Ipo, si Itagaki, sa ginagawa niyang training. At sinuntok nga ni Ipo ang isang malaking kahoy na pakalakas-lakas. Parang tumitira ka ng isang home run ah, senpai. Sabi ni Itagaki. Training ba talaga yan? Para sa boxing? Tanong ulit ni Itagaki. Higit pa ito sa training. Para din maibalik ko ang lakas ng pangangatawan ko. Pero, di ba ang ginagawa mo kanina ay minamaso mo naman ang gulong, sabi ni Itagaki. Ah, iba naman yon. Para sa pagtira ko sa paibaba. Lalo ko pang pinapalakas ang katawan ko para sa magkabilang pagpihit ko para sa suntok. Napatagilid, pagpapaliwanag ni Ipo. Patagilid na suntok sa Depsy Roll, pagkamangha ni Itagaki. At tuloy-tuloy yun nang ginagawa ni Ipo ang bago niyang teknik para sa Depsy Roll niya. At hinahataw nga niyang patagilid ang kahoy gamit ang maso. Malaki ang naging pinsala ni Ipo sa bago niyang Depsy Roll noong laban niya kay Sawamura at hindi ito kinaya ng body strains niya. Kaya inuhubog niya ngayon ang katawan niya para makayanan ang ganong paraan, pag-iisip nga ni Itagaki. Kahit marami nang nakakalam para sa pag-counter ng Depsy Roll ni Senpai, si Senpai ay hindi pa rin sumusuko at lalo niya pa itong pinapalakas. Hindi ko na alam kung anong gagawin ng susunod niyang mga kalaban para pigilan pa ito. At biglang nagkamali si Ipo sa paghataw sa kahoy. Naninig ang kamay ni Ipo. Nagsisimula ng pagbintis ko dahil sa sobrang pagod ko, sabi ni Ipo. Magpahinga ka muna, Senpai, sabi ni Itagaki. Oo nga pala. Saan mo naman nakuha ang mga ito? Tanong ni Itagaki. Nabili ko lang ito sa mga nagbebenta ng kahoy. Gamit yung cash price na napanalunan ko. Nagulat naman si Itagaki na ginastos ni Ipo lahat para dito. Nawala siyang binili para naman sa gamit niya. Pero, wala nang mas importante pa dito dahil ngayon ay makakapag-training na ako kahit wala ako sa boxing gym. Wika nga ni Ipo. Hindi naman makapaniwala si Itagaki. Siguro napalitan na ang utak ni Senpai ng boxing glove at puro boxing na lang ang laman nito. Kaya siguro napakalakas niya. Kamusta na kaya sila ni Kumi? Napapaisip tuloy ako. Kung nabigyan niya lang ba ng kahit ano si Kumi. Samantala si Kumi ay nasa kanyang trabaho sa ospital. At busy-busy ito sa kanyang pasyente sa pagkuha ng temperature nito. Samantala si Ipo at Coach Kanagawa ay sinimulan na ulit ang training ni Ipo
sa pagtakbo ng mabilis. Sige, takbo bata, sigaw ni coach. Wala na tayong masyadong oras bago ang laban. Wala nang oras para magpahinga. Opo coach, sigaw ni Ipo, na mabilis na tumatakbo at nauuna pa ito sa motor ni coach. At ang nasa isip ni coach, isang laban na halos lahat ay inaasahan na mananalo ang bata. Mukhang magiging mahirap ito, sabi ni coach. Patuloy nga ang training ni Ipo sa pagtakbo. Bumabagay ka na bata. Huwag kang titigil, sigaw ni Coach Kamugawa. Opo coach, sigaw ni Ipo. At sa ibang pagkakataon naman ng training, ay pinagtutulak naman si Ipo ng scooter ni coach sa papataas na daan. Sige tuloy lang, sigaw ni coach. Opo. Habang tinutulak na ni Ipo ang scooter ni coach, ay pagod na rin ito. Matapos nun, ay diretso sila sa boxing gym. 1, 2, 3, 4. Isang malakas na suntok, sabi ni coach. Opo, sigaw ni Ipo. Nagpahinga si Ipo dahil hinihingal na ito. At napatingin si coach, sabay sinampal niya ito gamit ang mint. Bukas ang depensa mo. 3 round pa bata, sigaw ni coach. Yes coach, sagot ni Ipo. Napagod na sa training. At patuloy ang training ni Ipo. Puspusan dahil nga malapit na ang laban niya habang nanonood lang sila Aoki at Kimura. Ano ba ito? Para akong masusuka habang pinapanood ko ang training ni Ipo, banggit ni Aoki. At dagdag pa nito, hindi ba pang-7 lang naman sa ranking si Karasawa? Siguro naman hindi matatalo si Ipo sa taong yun. Yun na nga Aoki. Pero maraming natalo na champion dahil lang sa minalit nila ang kalaban nila. Dahil underdog lang ito. Pero alam natin na hindi ganoon si Ipo. Lahat ibinibigay niya sa lahat ng laban niya. Sa bagay, may punto ka. Nakakatakot nga mangyari sa'yo yun sa laban. Ako rin, nangyari na rin sa akin ang ganun. Ang matalo lang sa laban nang mas mahina pa sa akin. Dahil minalit ko, banggit ni Aoki. Ang yabang mo kasi. Minalit mo, kaya natalo ka, sagot ni Kimura. Nagsalita ang may alam, sabi ni Aoki. At matapos ang last 3 rounds, ay bumaba na sa ring si Ipo. Nahalos kitang-kita ang sobrang pagod nito. At nakayukong papalabas sa pinto ng gym. Nag-aalala na ako sa kanya. Sobra na siyang napapagod, banggit ni Aoki. Tama ka, sagot ni Kimura. Marami siyang natamo na pinsala sa laban nila ni Sawamura. At hindi ba tayo nakakasigurado na maayos na nga siya sa natamo niyang damage sa body strain niya. Dahil sa sobrang paggamit nito sa bago niyang Depsirol. Hindi lang yun. Ang malala nito ay nagkaroon ulit siya na susunod na laban. Usapan nga nila Aoki at Kimura sa pag-alala nila kay Ipo. Habang si Ipo ay dumiretso sa gripo para makapaghugas at malamigan ang katawan. Itong darating niyang title match, mukhang mas marami pang dapat intindihin, hindi katulad ng dati. Habang si Ipo ay nakataya ang ulo sa gripo. Pero matapos nun, ay nag-training pa si Ipo sa ginagawa niyang paghataw sa kahoy, gamit nga ang maso para sa bago niyang Depsirol. Kaliwat kanan niyang hinahataw ang kahoy. Senpai, hindi ka pa ba magpapahinga? Sigaw ni Itagaki. Napatigil naman panandalian si Ipo. Kapag nasubran ka sa pagpapawis, Senpai, made-dehydrate ka niyan. Eto, dinalahan kita ng vitamin shake, alok ni Itagaki. Salamat, sagot naman ni Ipo. Hindi mo kailangan mag-alala ng gusto. Sa akin manab, ang East Japan Rookie King Finals ay malapit na. Magsisimula na, wika ni Ipo. Pero, mas mauna ang magiging laban mo, Senpai. Huwag mo akong alalahanin. Sa laban ko, meron na akong naisip na magandang plano para doon. Ikaw dapat ang mag-ingat, Senpai. Si Kimura at ang iba ay nag-aalala sa'yo, banggit ni Itagaki. Habang si Ipo ay iniinom ang vitamin shake. At dagdag pa ni Itagaki, sobra ang pag-alala nila ngayon sa'yo, sa katawan mo. Noong nakaraan lang ay gumagamit ka pa ng saklay. Tapos, bigla-bigla ka magsisimula kaagad ng napakahirap na training, wika ni Itagaki. Pero alam mo, ang iniisip ko lang ngayon ay okay lang ako, wika ni Ipo. Sa katunayan, mas mag-aalala ako kung wala akong ginagawa, sagot ni Ipo. At mukhang nabuhay naman si Itagaki sa narinig niya sa senpai niya. Kung ganoon, kailangan ko munang tumakbo. Kailangan kong tumakbo kung balak kong kalabanin si Kyosuke sa stamina. At nagsimula na si Itagaki. Pero bigla itong napahinto.
At kinignan ulit niya si Ipo. Maayos lang naman si Ipo. Ibang klase talaga ang katatagan niya. Kung ibang boksingero lang ito, malamang bibigay agad ang katawan nila sa sobrang kapaguran. Pero si Senpai ay ginagawa lahat na makakaya niya sa training. Ibinubuhos lahat niya para dito. Ipinanganak siya na may katawang kayang malampasan ang sobrang hirap na training na kaya ng ordinaryong tao. Ang mga magagaling na boksingero na umaasa sa kanilang rhythm at sa kanilang instinct ay matatawag na henyo. Pero ang pagiging isang malakas ay pwede ring sabihin na natural na talento. Kung siya ang mga kalaban ko, siya ang pinakamapanganib na makakatunggali ko. At naalala ni Tagaki ang sabi sa kanya ni Mashiba, hanggat parehas kayo ng boxing gym ni Bakunochi, kailanman ay hindi mo siya makakalaban. Tama nga siya sa sinabi niyang yun. Pero hindi muna yun ang dapat kong isipin. Ang Rookie King Finals muna ang dapat ang nasa isip ko. Sabi nga nitong si Tagaki habang tumatakbo. Habang si Ipo ay pinagpapatuloy ulit ang pag-iensayo kahit gabing-gabi na. Hataw pa rin ang hataw gamit ang malaking baso sa kahoy. At kinabukasan sa gym. Ano ba yung mga suntok mo? Masyadong malamya. Sigaw ni Coach kay Ipo. Sige pa, bilisan mo pa. Sige, bilis. Sigaw ni Coach at tumunog na ang boxing round timer. Tapos na tayo, sabi ni Coach. Sabay hampas nito ang mint sa mukha ni Ipo. Maraming salamat po, sabi ni Ipo. At bumagsak ito sa pagod niya. Grabe, naubos na ang lakas ni Ipo. Makakaya pa kaya niyang umabot bago ang laban niya, sabi ni Aoki at Kimura. Senpai, oras na ng vitamin shake mo, sigaw ni Tagaki. Ano naman yan, Itagaki? Wika ni Kimura. Ha? Asaan na si Senpai? Malamang, nasa likod yun, naghihilamos. Ibigay mo na lang sa kanya, doon yan, sabi ni Kimura. Senpai, masayang sigaw ni Tagaki, pagkabukas niya ng pinto. Pero nagulat ito, nang hindi si Ipo ang nakita niya. Si Coach Kamogawa, na naguhugas ng kamay. Huwag mong sasabihin sa iba tong nakita mo. Kahit na may hina lang ang suntok niya, kanina, ay halos magkayupi-yupi ang bint na gamit ko. Tapos, eto pa, ang nangyari sa kamay ko. Pambihirang batang yon. Ang kamao niya ay lalo pang lumalakas. At naipapasa niya ng maayos ang lakas ng hita niya. Papunta sa kanyang kamao. At ang kamao niya, nakakatakot na sa sobrang tigas. Wika nga ni Coach Kamogawa. Malamang Coach, dahil yun, sa kakahataw niya sa kahoy, sabi ni Tagaki. Nito kasi, yung mga kahoy na nabili niya ay binabaon niya sa lupa, sa bakanteng lote o burol. Kapag may nakakita doon, malamang, papagalitan sa Coach. Ano? Posible ba na gamitin niya ang kamay niya para pagsuntok sa binaon niyang mga kahoy? Pagtataka ni Coach. Tawa si Tagaki. Hindi po, Coach. Nakakatakot naman yun. Wala namang matinong tao na gagawin yun. Ginagamitan niya po ng maso, at yun ang pinaghahataw niya. Tama ka nga bata. Isang katangahan nga, kung kamay ang gagamitin mo, sabi ni Coach, na naintindihan niya na ang ginagawa ni Ipo. At sa kabilang gym naman, ang mga tao na napapadaan ay nakakarinig sila ng sidaw. Si Karasawa ay sobra din ang pagod niya at halos punong-puno na ng pawis dahil inaapakan ng Coach ang katawan niya. Paraan ito para lalo pang tumibay ang katawan niya para sa mga suntok at makayanan ang lakas ng suntok ni Makunochi. Habang si Sanada, alam ko na. Kaya pala, wala siyang takot sa Depsi roll ni Makunochi. Alam ni Karasawa ang ginagawa niya. Sabi nito, habang pinapanood si Karasawa sa napakahirap niya ding training. Si Karasawa ay sobra din pala ang ginagawa niyang training para sa katawan niya. Grabe naman. Hindi ko na matatagalan pang panoorin ito ang ginagawa sa kanya. Kung ipagpapatuloy niya pa yan, baka mabalian siya ng buto. Sabi ng mga tao sa gym na nanonood kay Karasawa. Habang si Sanada ay simple nanonood lang. Pero nagsalita na din. Sa isang malakas na suntok lang ni Makunochi, ay pwede ka nang mabalian ng 2 o 3 buto sa tadyang. Pero kahit na, hindi ba parang sobra naman ito? Wika ng isa. Ganoon ba talaga kalakas ang puwersa ng mga suntok ni Makunochi? Ang mga lakas na mga suntok niya ay hindi lang nanggagaling sa Depsi roll ni Makunochi. Bawat suntok na pinapakawalan talaga niya ay pamatay na suntok. Pagpapaliwanag nga ni Sanada
sa mga samahan nito. Natalo niya ako nun dahil sa mga body blows. Sa tingin ko, kulang pa yan para manalo ka kay Makunochi. Malaki talaga ang posibilidad na mapapabagsak ka kaagad gamit na ang napakalakas na depth roll ni Makunochi. Pero kahit ang normal na suntok lang nito ay sobrang epektibo na para makapagbagsak ng kalaban. Bawat laban niya ay KO ang panalo. Isa talaga siyang halimaw kung pagbabasihan mo ang mga panalo niya. Kalabanin ng champion sa ganyang paraan, sa patibayan, malakas talaga ang loob nitong si Karasawa. Uwi ka nga ni Sanada. At huminto muna sila ng sandali dahil sobra nang nananakit ang katawan niya at nakahawak na ito sa kanyang tiyan. At lumapit agad si Sanada para kausapin si Karasawa. Kung kaligtasan ang pag-uusapan, hindi maganda yan. Pero kung ipagpapatuloy mo pa naman yan, sigurado, balang araw ay magagamit mo yan sa laban, sabi ni Sanada kay Karasawa. Balang araw, ginagawa ko ito para sa susunod kong laban. Ang plano ko ay gamitin sa kanya ang bilis ng footwork ko sa bawat round, sagot ni Karasawa. At dagdag pa nito, kung hindi ko gagamitin at huminto ako, malamang gagamitin niya agad sa akin ang depth roll niya. Papatigilin ka lang niya. Ang paggalaw mo gamit ang kanya mga body blows, wika naman ni Sanada. Hindi na e-epekto sa akin yun. Pagyayabang naman ni Karasawa. Dahil ang katawan ko na ngayon ay kayang-kaya ng makatanggap ng kahit ilan pang body blows. Paliwanag nga nitong si Karasawa kay Sanada. Hindi ako titigil kahit ano pang mangyari, sigaw ni Karasawa. At pumosisyon na agad ito para ipagpatuloy ang kanyang training. Gawin na natin, Karasawa, sigaw ng coach niya. Sige, sagot nito. Sigurado ba siya? Hindi siya titigil hanggang 10 rounds. Marami na akong nakitang boksingero na nagtangkang gawin yun. Pero wala man isang nagtagumpay. Pero paano nga kung magawa mo, Karasawa? Sinasabi nga ni Sanada sa isip niya habang tinititigan niya si Karasawa sa hirap ng training dito. Habang si Coach Kamugawa ay papauwi na nung gabing yon. Napatingin dito sa sinasabi ni Tagaki na pinagtitrainingan ni Ippo gamit nga ang mga kahoy at maso. At dali-dali bumaba si Coach para tignan niya ito. Eto pala yun bata. Parang noong nakaraan lang, noong kabataan ko lang. Ginagamit ko rin itong pamamaraan na ito. At naalala nga ni Coach Kamugawa, noong boksingero pa siya. Ay parehas sila ng ginagawa ni Ippo. Pero siya ay sinusuntok talaga niya ang kahoy. Gamit lang ang gloves niya. At biglang sinuntok ni Coach ang kahoy. Nabinipit agad ito sa sakit. Mukhang hindi magandang gawin yun Ngayong may edad ka na, sabi ni Coach. Hindi na katulad nung kabataan ko, sabi nga ni Coach Kamugawa. So, ganito pala ang ginagawa niya. Hinahataw niya gamit ang baso na nakapang lower body siya. Ang ankles mo, pulso, pati ang hita mo. Sa paghataw mo sa bawat maso, lumalakas ang mga ito, gamit yun. Kaya pala, nung sinusuntok niya yung mints, ang resulta ng kanyang training ay lumalabas na kaagad ang nasa isip ni Coach. Ikaw bata, napapabilib mo ako, wika nga ni Coach. At napansin ni Coach na nakakalahati pa lang sa pagkakabaon ang kahoy. Noong ako, ang gamit ko lang ay aking mga kamao. Pero siya, gumagamit na ng baso, pero ganito pa lang ang nagawa niya. Pagtataka ni Coach. At may napakan si Coach. Ano ito? Wika nito. Noong nakita niya, laking gulat niya sa nakita niya. At napalingon agad siya sa mga ibang parte nito. Anak ng, ano to? Ano tong mga ito? Pagkagulat ni Coach sa mga nakita niya. Nakita niya na sobrang dami na pala na mga kahoy ang naibaon ni Ippo. Ngayon alam ko na. Kaya pala sobrang bilis makita ng resulta sa mga ginagawa niya. Hindi pa ako nakakasigurado kung napansin na ito ng bata. Pero, ang ginagawa niyang training na ito ay mapapalakas niya ang mga muscles niya para sa pag-ikot nito, para lumakas palalo ang depth roll. At naalala ni Coach na bago ang laban ni Ippo kay Sawamura, ang hindi niya nasabi kay Ippo na kung papalakasin pa nila lalo ang depth roll nito ay delikado ito at magiging dahilan lang para umikli ang karir ni Ippo sa boxing. Pero, kung ipagpapatuloy niya ito, kakayanin na ni Ippo. Dapat niya na agad itong malaman. At kung magagawa niya ito, at may ensayo pa niya ng mabuti, kung ganoon, makukuha niya na ang mga kwalifikasyon, ang mga kailangan para makalaban. Hindi lang dito sa bansang Japan, kung hindi maski na
ang world title match. Ang tumatakbo ngayon sa isip ni Coach Kamugawa. At kinabukasan, Brokuman, sigaw ng mga bata kay Aoki at kinawayan naman niya ang mga bata habang nakasakay siya sa motorsiklo. Kumaway sa akin si Brokuman. Hindi, sa akin siya kumaway. Hindi kaya sa akin, pagtatalo ng mga bata. Huwag kayong mag-aaway ha, mga bata, sabi ni Aoki habang papaalis na ito. Nandito na ako, sigaw ni Brokuman. Late ka na, sagot ni Kimura. Sorry, ang daming tao ngayong nakapila sa labas ng shop namin. Sikat na ngayon ang Brokuman. Kaya napaka-busy ko tuloy ditong nakarang araw. Hindi naman makapaniwala si Kimura. Hindi mo ba alam kung ba't sikat na ngayon ang Brokuman, sabi ni Kimura. Nang dahil din kay Takamura. Oo nga, wala pa rin si Takamura hanggang ngayon. Ha? Hindi pa rin siya bumabalik? Sagot ni Aoki. At hindi rin siya tumatawag sa gym. Walang nakakalam kahit sino, kahit si Coach, kung nasa malayo ba siya o nandyan lang sa tabi-tabi. Nasaan na kaya ngayon si Takamura? Wika nga ni Kimura. At eto na nga si Takamura. Masaya-masaya habang naglalakad ito sa bukid. May punch, isa dynamite. Boom, boom, boom. Papatumboyin ko kahit sino, sigaw ni Takamura. Matagal-tagal na rin simula nung huling naranasan kong makalaya sa matandang yon at sa pakikipaglaban. Napakasayang maglakbay ng mag-isa na hindi mo alam kung saan ka makakarating. Pero, siguro, kailangan ko din planuhin ang mga gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dapat, mapuntahan ko ang lugar na walang sino man ang makakalam kung nasaan ako ngayon. Pero, nasaan ba ako ngayon? Wika ni Takamura. Kinabukasan, habang mainit ang sikat ng araw, si Ippo ay tuloy-tuloy na naman ang training sa pagtakbo ng mabilis para sa laban. Okay, sige bata, pahinga muna tayo, sigaw ni Coach. Opo sir, sagot ni Ippo. At hingal na hingal si Ippo. Nagkausap kami ni Dr. Yamaguchi kahapon, wika ni Coach. Yamaguchi? Nasabi niya na masyado pang maaga para lumaban kang muli. Mukha ngang maayos ka na, pero hindi pa tayo nakakasigurado doon. Hindi natin alam, pwedeng bumalik ang mga sugat mo o lumala pa ito. Ano sa tingin mo bata? Kaya ba ng katawan mo ang ganitong kahirap na training? Tanong ni Coach. At mukha naman masaya ang mukha ni Ippo. Habang si Coach ay hinihintay ang sagot ni Ippo. Kung ganoon manong, nag-aalala pala kayo sa akin. Maraming salamat po, maraming salamat. Sabi nga ni Ippo kay Coach. Loko-loko, sagutin mo ang tanong ko, sigaw ni Coach. Kung kakayanin ba ng katawan ko? Sa ngayon, maayos pa naman ang pakiramdam ko, pero at napahawak si Ippo sa kanyang braso. Ano yun, banggit ni Coach? Ang mahabang laban ay sobrang mahirap. Kaya hindi ito magiging madali lang para sa akin. Dahil doon, maaari pang mas lalo pang lumubha ang mga injuries ko sa laban. At maaaring bumigay na nga ang mga hita ko at paa ko na hindi ko na may dalaw. Kung yun ang mangyayari, sabi nga ni Ippo, yun ang pinakamalalang pwedeng mangyari sa'yo bata, sabi ni Coach. Pero ang iniisip ko ngayon ay magiging ayos lang ako. Ibibigay ko pa rin ang lahat ng aking makakaya. Ano man ang mangyari, masayang sabi ni Ippo kay Coach Kamugawa. Habang sumusuntok si Ippo, sinasabi ni Coach na, mahirap talaga ang mahabang laban. Lahat ay kinakabahan, kaya dapat hindi ka matalo sa laban. Alam ko po yun, Coach. Kaya hinahanda ko ang sarili ko para doon, sagot ni Ippo. At biglang may naalala si Ippo. Maliban sa atin, Coach, hindi ba dapat mas nag-aalala kayo kay Takamura? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakababalik. Tanong ni Ippo, wala akong dapat ipag-alala sa taong yun. Basta boxing ang pag-uusapan. Mapapagtiwalaan yun. Kahit nasaan man siya ngayon. Nakakasigurado akong nagtitraining yun, sabi ni Coach. Wow, sabi ni Ippo. Natuwang-tuwa, nakakagulat naman ang pagtitiwala nyo sa isa't isa, Coach, banggit ni Ippo. Siguro, baka, ibig kong sabihin, malamang, nagtitraining nga ngayon yun. Ang sabi ni Coach na nahihiya. Pero sa kabilang banda, nakabuti na rin ito dahil nakakapag-focus lang tayo sa'yo bata. Tara na, sigaw ni Coach. Opo, sigaw ni Ippo. At nagsimula na ulit ng pagtakbo si Ippo. Kahit na, nagtataka ko kung saan ba talaga nagpunta si Takamura. Ang sabi sa isip ni Ippo habang tumatakbo. At sa ibang lugar, Nausan, meron tayong malaking problema. Nausan, sigaw ng dalawang lalaki. Ano yun? Meron bang nangyari? Sagot ni Nausan. O sa kilala nating pangalan na Yamada Tsukamichi.
Ang truck ng matanda ay nahulog sa kanal. Sabi ng dalawa. Ano? Kailangan natin agad siyang matulungan, sigaw ni Sukamichi. At hindi makapaniwala ang matanda sa nakikita niya. Ano to? Totoo ba itong nakikita ko? Sabi ng matanda. Dahil binubuhat lang ng isang tao ang gulong ng truck niya na nahulog sa kanal. Iho, maraming salamat. At natulungan mo ako sa truck ko na may balik sa daan. Maraming salamat, tuwang-tuwa. Sabi ng matanda. Wala naman iyon, Manong. Sagot nito na tinulungan ang matanda. Paano ba kita mababayaran? Tanong nito. Huwag na po kayong mag-alala. Kailangan ko pong ipagpatuloy ang pagtakbo ko. Manong, kaya aalis na ako, sagot nito. Sobrang nakakabilib naman na meron kang sobrang lakas ng katawan. Ano bang trabaho mo? Ang trabaho mo ba ay kinakailangan ng ganyang kalakas na katawan? Tanong ni Manong. At napatigil ito sa tanong ni Manong. Oo, tama ka sa sinabi mo, tanda. Kailangan talaga na maging malakas ka para dito. Ang trabaho ko ay ang pagiging champion. Niting sagot ni Takamura na siyang tumulong sa matanda. Manong Miyamoto, okay lang ba kayo? Sigaw ng grupo ni Sukamichi. Ano? Okay na yung truck nyo? Matapos naming maghanap ng makakasama para tumulong sa inyo, sabi ng mga bata. Oh, okay na ako ngayon. Meron isang lalaki na tumulong sa akin. Ang sabi niya ay isa daw siyang champion. Kaya nasa isip ko na siguro galing siya sa gym nila Naosan. Ganito ang estilo ng kanyang buhok. Pagkikwento ng matanda, kila Naosan. At nahila niya lang yan na mag-isa pagtataka ng isang bata. Sa tingin ko, baka isa siyang pro wrestler. Sabi naman ng isa, champion na malaki ang buhok at kayang gawin ang ganitong imposibleng bagay. Isang tao lang ang nasa isip ko mayon. Pero malamang hindi siya yun. Imposibleng mapadpad siya dito sa lugar namin. Sabi nga sa isip ni Sukamichi. At kinagabihan sa Kamugawas Gym. Seryoso pinapanood nila Ipo at coach ang laban ni Karasawa. Wow! Napakagandang kanan naman yun, sabi ni Manager Yagi. At napakaganda ng bawat timing niya. Habang si Ipo ay nanonood lang. Bukang sanay siya sa malayuan na laban. Mula simula hanggang matapos, ginagamit niya ang footwork niya para makalayo sa laban. Alam na alam niya gamitin ang buong ring. At ginagamit niya ito para hindi makaatake at hindi makapasok ang kalaban niya sa malayuan na laban. Kung titignan natin ang estilo ng batang to sa laban, parang siyang sina, sabi ni Coach. Parang sila Hayami at Saiki. Hindi ba? Tama ako, Coach, sabi naman ni Ipo. Hayami at si Saiki, ang footwork na mga yon ibang klase. Na problema talo sa kanila nun. Gusto mo bang masira agad ang mga victim nila? Si Ipo ay nakakagawa ng paraan para kumagat sa pain, para maakit sila. Pero sa tingin ko, iba siya. Hindi siya madaling makukuha sa ganun klaseng taktika. Pero kahit na, ang pupuntiryahin ko, ang katawan niya, tama. Kung makakarami akong tama sa katawan niya, sabi ni Ipo. At sila Karasawa naman. Para akong sumusuntok ng isang batua, sabi ni coach nito. Habang sinusuntok ang tiyan ni Karasawa. Kahit na ang suntok ni Makonochi, ay para lang magiging malamya. Laban sa katawan na to, paggayabang ni coach. Pero nagtataka pa rin ako. Hindi ko maisip kung anong pakiramdam ng suntok na manggagaling kay Makonochi. Pero sa tingin ko, isang suntok na kailanman ay hindi ko pa nararamdaman sa buong buhay ko. Ang kakayanin ko lang na suntok siguro, mga 5 o 6. Kung makorner ako ni Ipo at makasuntok ng marami. Ano yung mga sinasabi mo? Natatakot ka ba? Sabi ni Coach. Hindi ba sabi mo, walang makakapigil sa footwork mo? Hindi nila gagawin yon sa simula o sa kalagitnaan ng laban. Malamang, sa pangahuling round ng laban. Gagamitin ko ang footwork ko sa buong laban. At patataasin ko pa ang mga puntos ko, sabi ni Karasawa. Pero, kung subukan mong bagalan sa dulo, sabi ni Coach, susubukan nun na dumikit sa akin para magawa niya ang jet zero niya. Para tapusin ako, sabi naman ni Karasawa. Pero, hindi ba? Yun na siguro ang oras para may pakita ko ang lakas ng loob ko. Karasawa, pagkagulat ni Coach sa sinabi niya. At yun ang hinihintay kong mangyari para makagawa ko ng counter sa kanya. Kahit na hindi siya mapatumba doon, sisiguraduhin ko naman na magkakapalit kami ng sitwasyon. Kung magagawa akong manatiling buhay, kung kakayanin ko na nakatayo pa rin hanggang sa dulo ng laban, ako ang mananalo. Sabi nga ni Karasawa na determinado. At matapos nun, ay lumabas na nga sa gym si Karasawa. At may nag-aabang sa kanya sa labas. Ikaw pala, Tsugumi. Gusto mo ba maglaro tayo ng video game? Sabi ni Karasawa. Siguro sa ibang araw na lang. Pagtapos na lang ng laban mo. Ano ka ba?
Dapat hindi ganyan ang mga bata, sabi ni Karasawa. Pero ang sabi kasi ng papa ko, sagot ng bata, ikaw lang ang nag-iisang pag-asa namin. Kaya naman ginagawa niya lahat para maging isa kang kampyon. Ah, si Coach. Alam ko na, sabi ni Karasawa. Napakatagal kong hinintay to. Na makumbinsi, si Coach na lumaban sa napaka-imposibleng title match na ito. Sa kabila ng sikap at gabay ni Coach, malaking sugal pa rin itong laban na to. Kaya, medyo may takot ako. Pero hindi ka ba natatakot sa lalaking yon na napakalakas niya? Hindi ba, sabi ng bata. Kaya nga, napakalaking sukal tong gagawin ko. Meron o wala, sabi nito, sabay ngiti sa bata. Kung manalo ako, ang mga bagay, dito, maaaring umayos at maraming pwedeng mangyari. At ang bawat isa ay gaganda. Ang hinaharap, makikilala ang gym na ito. Nawala na ng pag-asa si Coach, simula nung nagretiro, si Sanada. Pero kahit ganun man, hindi niya ito ipinapakita sa atin. Pero mapapansin mo sa kilos niya. Habang tumatagal, nawawala na ng sigla ang gym na to. Hindi ko maisip kung anong pwede kong gawin para mabago yun. Mahal ko ang gym na ito. At alam ko na umaasa na malaki si Coach sa akin. Kaya na napagdesisyonan ko na gawin ito, wika ni Karasawa. Pero hindi ka ba natatakot? Tanong ng bata. At napatingin si Karasawa. Kung napakalaking sugal sa'yo, kung gagawin mo, hindi ba malitla ang tsansa mo na manalo dito? Sabi ng bata. At napaisip na dito si Karasawa. At tinapit nito ang ulo ng bata. Bata ka pa nga talaga, sabi na lang ni Karasawa. Magiging maayos din ang lahat sa atin. Gawin mo ang lahat na makakaya mo, ngiting sabi ng bata. At umalis na si Karasawa at naglakad na ito pauwi. Habang si Ipo ay pauwi na rin ang batang yun. Bakit niya kaya tinanggap ang laban na to? Sabi nila Coach Kamugawa. At napaisip si Manager Yagi. Kasi, dahil kailangan niya magsimula ulit sa simula. Sabi niya may kailangan siyang gawin. Oo, sinabi niya nga yun sa atin, hindi ba? Sagot ni Coach. Kinanggap niya ang laban, kahit alam niya, hindi magiging madali ang lahat. Ano kaya ang makukuha niya dito? Ang kahoy na trading na ginagawa niya ngayon, ay parang isang patalim na dalawa ang talim. Maaari niyang mapalakas palalo ang tibay ng katawan niya. Sa kabila nun, maaaring lumubha palalo ang mga nakaraang injuries niya. Ang tumatakbo nga sa isip ni Coach habang nakatingin sa bintana. Hindi kaya balak niya tapusin agad ang laban sa pamamagitan ng mga body blows ang nasa isip ni Manager Yagi. Ha? Ganun kaya, sabi ni Coach. Kahit sa laban na sigurado mo ang panalo mo, nananatili pa rin mahirap masabi ang kalalabasan ng laban. Hindi ko pa rin alam kung anong gustong subukan ng bata, sabi ni Coach. Hindi ba? Nakaka-interesado ito. Ang sabi naman ni Manager Yagi. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang kakalabasan. Gusto kong makakita ng kakaiba na mawawala lahat ng pangamba na tumatakbo sa isip na matandang ito, sabi ni Coach. At si Ipo habang papauwi ay iniensayo niya ang basics job niya. Magkasama nga si Ipo at Itagaki para simulan ang training nito. Pero nabigla sila na makita nila ang karatula na ipinagbabawal na nga ang pagbaon ng mga kahoy. Tulad nga ng ginagawa ni Ipo. Tama nga ang nasa isip ko, isa tong pampubliko na lugar. Kaya malamang, ipagbawal nga nila ang ginagawa mo, wika ni Itagaki. Pero ang sama naman kung kailan nakikita ko na ang mga resulta ng training ko, sabi ni Ipo. Pero sa tingin ko, nakabuti na rin ang ginagawa nila. Kasi kung magtatagal pa ang ginagawa mo, baka ikapahamak mo naman. At ano pa mangyari sa katawan mo, senpai? Banggit nga ni Itagaki. Oo, tama ka, sagot ni Ipo. Kung ganoon, wala na tayong magagawa pa. Tara, tumakbo na lang ang gawin natin, sabi nga ni Ipo. At mabilis itong pakyat sa burol. Hintayin mo ako, senpai, sigaw ni Itagaki. Magte-training ka pa rin. Nahawa ko sa magiging kalaban mo, senpai, banggit ni Itagaki habang tumatakbo sila ni Ipo. Ayaw ko na malitin ang mga kalaban ko. Dun sa video na napanood ko sa nakaraang laban niya. Ibang klase ang bilis ni Karasawa. Mas mabilis pa siya sa mga iba kong nakalaban. Kaya hindi ko dapat siya malihitin. Kung maunahan niya ako, mahihirapan na akong makabawi. Kailangan kong madalin ang laban at patumbahin agad siya gamit ang KO na panalo bago pa ako ang unang mawala sa ritim ko, sabi ni Ipo. Nagulat naman si Itagaki nang sabihin iyon ni Ipo. Gayon din ang plano ko kay Kyosuke sa Rookie King Finals namin, banggit ni Itagaki. Pero kung ganun na ang mangyayari, ano kaya ang pinaplano ni Karasawa?
para kay Ippo. At ito ang magiging basihan ko para kay Kyosuke. Pero sandali. Paano naman kung hindi dito umubra sa kanya? Hindi ba ibig sabihin nun na wala akong pag-asang manalo kay Kyosuke? Pero kung sakaling umubra naman yon, maaaring matalo si Senpai sa laban. Naku, masamang isipin yon kung matalo si Senpai. Pero kung hindi man umubra yon, ako naman ang delikado sa laban. Ang iniisip ni Tadaki. At pinag-iisipan niya ni Tadaki. Anong problema mo? Tanong ni Ippo. Na napansin niya si Tadaki na may malalim na iniisip. Wala. Wala naman ito, sagot niya. Si Karasawa ay didistansya lang sa'yo yun sa buong laban mo. Ano ang pinaplano mo dito para pigilan? Tanong ni Tadaki. Malamang, didikitan mo agad siya para magamit mo agad ang depth roll mo, Senpai. Sabi nga ni Tadaki. Oo, tama ka. Ganun nga. Wala akong ibang magagawa kundi sumugod lang nagsumugod sa kanya. Pero sa pagkakataon na ito, sabi ni Ippo, gusto ko mawala lahat ng pagkakamali ko at gawin ko lang ang basics kung saan ako nagsimula, banggit ni Ippo. Paghihinayang, hindi ka naman natalo, pagtataka ni Tadaki. Pero kung patuloy pa rin ako sa kung ano ko dati, para sa akin, ay hindi na ako lalakas pa. Wala na akong ilalakas pa. Sigurado na ako. Nakatali lang ako sa isang tao na kailanman ay hindi ko magagawang matalo. Masyado kasi akong umaasa ng sobra sa akin depth roll. Malakas talaga ang technique na yon. Pero sa tingin ko, hindi na ito sapat. Ang lagi ko lang na naiisip na basta magawa kong tamaan sila ng aking depth roll, ay sigurado na ang tagumpay. Malaki nga ang tsansang manalo. Pero noong nakarang laban, kay Sawamura, ay naninawan na ako kung hanggang saan ba talaga ang limitasyon ko. Wika ni Ippo, ang counter para sa depth roll, sagot ni Tadaki. Habang tumatagal, ay napag-aaralan na nila ito. At nakikita na nila ang kahinaan. Kaya hindi ko na basta-basta magagawa ito. Kung ganoon, Senpai, wala ka na ba balak gawin ang finishing blow mo? Wika ni Tadaki. Hindi naman sa ganon. Ang kailangan ko munang gawin ay mapag-aralan muna bago ko gawin iyon. Hindi basta-basta ko na lang gagamitin ang depth roll. Hindi ko maipaliwanag sa'yo ng maayos eh. Pero, sabi nga ni Ippo, hindi, naiintindihan ko na ang sinasabi mo. Ang mga basics, ang unang gagawin mo ay pupuruhan mo muna siya ng mga jab mo. Gamit nga ang kaliwang kamao. Tapos, kung napuruhan na nga ang kalaban, tsaka mo na gagamitin ang depth roll mo. Sabi ni Tadaki. Tama ka, sa mga sinasabi mo, sabi ni Ippo. Sabi ko na nga ba? Sabi ni Tadaki sa sarili niya. Pero may pangamba pa rin ako. Dahil masyado akong maliit para sa weight class ko. Kaya nahihirapan akong gamitin ang kaliwa ko. O di kaya, na ako ang mauna sa simula pa lang ng laban. Sabi ni Ippo. Kaya nga sobra-sobra ang ginagawa ko. At ipinagpapatuloy ko pa rin ang pagtakbo ko. Para mabawas ng kaunti ang pangamba ko at unti-unti ko tong ginagawa sa sarili ko. At nagsimula na nga tumakbo ng mabilis si Ippo. Tumatayo mga balahibo ko sa kanya. Sabi ni Tadaki, back to the basics. Ibig sabihin, kumbaga, tatalunin niya ang mga makakalaban niya sa paraang mahinahon at may katiyakan na hindi niya ginagawa ng dati. Si Senpai ay sinusubukan na niyang baguhin ang sarili niya sa boxing. Nagtataka ako kung ginagawa niya lang ba ito para kay Karasawa o hindi kaya sa isang taong pinapangarap niyang makalaban balang araw. Ang nasa isip na ni Tadaki. At napangiti na lang ito. Senpai, hintayin mo ako, sigaw ni Tadaki. Kung ganito palagi ang mga gagawin niya, baka hindi ko na siya kailanman maabutan. At nagsimula na silang dalawang tumakbo ng mabilis. At pinipilit ni Tadaki na makasabay na kay Ippo. Hindi ko hahayaan mawala ka sa paningin ko. At sa bahay nila Ippo. Ano? Sigaw nilang dalawa. Si Takamura, tumawag dito para makausap ako. Hindi ba niya sinabi kung nasaan siya ngayon? Ang sinabi niya lang, siguro nag-aalala na sila lahat sa akin, ang mga yon. Kaya sige, sabihin niyo na lang po sa kanila na maayos lang ako ngayon. Ano? Para siyang bata na naglayas sa bahay, sabi ni Tadaki. Sinabi niya po ba sa'yo kung nasaang lugar siya ngayon? Tanong ni Ippo. Alam ko na sabi niya eh. Sandali lang isipin ko. Alam ko, ang sabi niya ay nasa Tohoku. Sinetsu siya. Sinetsu? Saan naman yon? Sabi ni Ippo. Baka mayroong hot spring sa lugar na yon, sabi naman ni Tadaki.
Sa tingin mo ba, pumunta siya doon para mapagaling niya ang mga sugat niya sa laban? Sa tingin ko hindi, siya yung taong hindi alam kung saan ba talaga pupunta. Kaya sa tingin ko, at saka si coach ay hinahayaan lang siyang gawin ngayon to. Kaya kung ganon, dapat wala tayong ipag-alala sa kanya. Oo, siguro nga tama ka, sagot ni Ippo. Pero buti na lang na, nagsabi siya sa atin, si Takamura. At sa ibang lugar, ano to? Bakit kalat-kalat? Sabi ni matandang Dakota. Gulat na gulat siya sa nakikita niya. Anong nangyari sa bahay ko? Sigaw niya. Ang mga iniingatan kong mga magazines nasira na din. Kung ganoon, sino kaya ang may kagagawan dito? Pero ang mga alaga kong aso ay tahimik lang. Baka, kakilala nila ang taong gumawa dito. At nag-iisip na si Tandang Dakota. Kung ganoon, kailangan pa rin natin siyang habulin. Tara, hulihin natin ang may kagagawan dito. Gamitin mo ang pang-amoy mo, Daddy-o. Sigaw niya habang galit na galit. At dito po nagtatapos. Maraming salamat.